Maraming networking na ganyan. Scam. Paano mo nasabi na ito ay legit at legal na negosyo? Pumapangit lang naman yan pag more on promising, wala siyang product na kasama. Totoo bang may yumayaman dyan sa ganyang negosyo? Wala namang yumayaman ng mabilis. It takes time. Ano yung mga indicator na ito ay scam or lokohan? Papakita ng magandang kotse, mapapakita ng mga cheque. Lahat ng networking halos, ganun ang ginagawa. Matakot ka na. Napatigil na rin ako sa MLM. Kasi parang sabi ko, hindi ito yung business na gusto ko. So na-scam ka rin? Na-scam din ako, boss. Magkano? Mga 100,000 lang naman nun. Kaya parang kahit sa pamilya ko, nasira din ako nun eh. Paano unti-unting guminhawa buhay mo? Si Ryan Apaco, nakita ko siya, nagpo-post siya ng dropshipping. Ang itinuturo nila is tumulong ka muna sa tao, hindi yung para kumita ka. So pinangutang ko pa yung pang-ads ko. Third day ko, boss, may bumili agad sa akin 10 product. Hindi ko pa video yon. Magkano na yung kinikita? Last month, boss, na-hit ko ng... Ang malupit nito, wala pa akong network. Technically, hindi ka nag-networking, nagbenta ka lang ng produkto. Yes, boss. Dati ikaw nangungutang, ngayon pwede ka nang magpautang. Pautang. Yes, boss. Totoo nga bang may yumayaman at umaasenso sa industriya ng network marketing business? Isa itong sistema na matagal nang nag-i-exist dito sa Pilipinas. At maraming mga tao ang nagsasabi na itong ganitong klase ng pagninegosyo daw ay isang lokohan or scam. So ngayon, may makakasama tayong isa na namang umangat ang buhay dahil sa isang sistema ng network marketing business. So hindi ko na patatagalin, let us all please welcome isa sa mga distributor ng Salveo Well, walang ibang ating boss Kel. Thank you, boss. Tanong ko lang, totoo bang may yumayaman dyan sa ganyang negosyo? Sobrang dami. Paano mo nasabi na ito ay legit at legal na negosyo? Yung network marketing kasi, dito sa atin sa Pilipinas, pumapangit lang naman yan. Pag yung pinapasukan mo, pang scam, investment lang. Paano mo malalaman na scam? Wala siyang product na kasama. More on promises talaga. Alam naman natin dito sa Pilipinas, uso yung hype. Sa napasukan ko ngayon, nag-change lahat nung pananaw ko. Kasi boss, 10 years na akong nagne-network. Lahat ng napasukan ko po, boss, start ako ng MLM. Lahat yan isa ang ginagawa. Papakita ng magandang kotse, papakita ng mga cheque, pera-pera. Sabi ko, ganito ba talaga sa MLM? Pare-parehas na lang ang ginagawa. Actually, nangyari dyan, napatigil na rin ako sa MLM. Dahil nga sa mga ganong sistema. Yes, boss. Kasi parang sabi ko, hindi ito yung business na gusto ko. Pero totoo, maraming networking na ganyan. Yung mga kumpanya nila, nagpapakita ng mga sasakyan yung distributor, pero peke. May mga pinanggaling hanggang ganong kumpanya. Ang dami, boss. Halos lahat. Parang 99%. Ganon. Ganon ang ginagawa. Tapos yung mga cheque, totoo ba na inkasyo? Totoo siya, pero meron kasing side, sige, gawin kong 1 million yung cheque mo. Para ma-build up ka lang as a person. Alam mo yun, kunwari, leader ka. Alam nung may-ari na parang, ito, marami tong connection. So, ang gagawin niya, mag-ano siya ng cheque na worth 1 million. Ikaw naman na leader, sasabihin mo is, ito, kinita ko 1 month lang. Doon na yun pumapasok yung hype. Kapag ka nagpapakita ng mga cheque sa social media at mga sasakyan, matakot ka na. Kasi indicator yan na lokohan yan. Nagpo-focus sila sa recruitment. Marami ngayon ng mga kumpanya na may security exchange advisory na kasi hindi ethical yung pagdinegosyo nila. Ang network marketing kasi, isa itong sistema na kung saan ang focus nito dapat is yung product movement na tinatawag. Because network marketing is a form of direct selling or selling. Sa panahon natin ngayon, nadagdagan na, it is also a form of e-commerce or online business. So kapag hindi focus sa pagbebenta ng produkto, mag-ingat po kayo. Dahil nanggaling ka sa mga ganong klase ng negosyo, ano realization mo dun? Ang una kong realization, sabi ko, parang ang pangit nung pag sinabing businessman ka, dapat respectful ka. Karesperes. Oo, karespeto ka dapat. So sabi ko, kung ganito lang yung business na papasukan ko, wag na lang. Yung pangalan kasi natin, isa lang eh. So pag nasira ka doon sa isang tao, mag-invest ka sa akin, tapos nawala yung pinag-investan mo, sira na yung pangalan mo. And ang malupit doon, hindi lang pangalan mo doon sa isang tao yon, buong pamilya na niya alam na ikaw ay scammer. So ako, boss, sabi ko, balik na lang ako sa traditional. Nag-franchise ako, boss, ng burger business. Bata pa lang ako, mataas na talaga pangarap ko. And nakita ko na parang sa negosyo lang talaga aangat ang tao. Yung pinsan ko na nagdudubay, tinulungan niya ako kasi alam niya yung mindset ko na more on business talaga ako. Meron kami, boss, na kainan. Sabi ko, ang sarap ng burger na to. Sabi ko sa kanya, ate, may nakita akong burgeran. Parang gusto ko yung franchise. Doon, boss, nangutang ako doon sa ng misis ko. Sabi ko, pahiramin niyo po ako pa kasi may nakita po kaming business. Sila, baka akala nila networking na naman.
So sinabi ko talaga na traditional na siya. That time, 2021 pandemic. Nung inopen namin siya, boss, yung ininvest namin na 800,000, kumita kami ng more than 1.6 million. Sa burger? Yes. Isang buwan, boss. Paano nangyari yun? Kasi that time, boss, nag-a-ads ako. Doon ko in-apply yung natutunan ko. Kasi, boss, nung pandemic, uso yung mga courses sa online. Nag-enroll ka? Nag-enroll ako doon. Na-apply ko siya doon sa burger business namin. Nag-trending siya doon sa amin sa Batangas. Ano pangalan? Burgers Ahoy. Yun po. Siya yung largest burger sa Batangas. Wala pa pong ganun sa Batangas that time. And ang tao nun, hindi makalabas kung saan-saan. Kasi pre-pandemic pa yun, boss eh. Unti-unti na, boss, na umaakit. Sabi ko, wow, ito na yun. Sabi ko, yayaman na ako. Pero after no, nung nag-open na talaga yung pandemic, unti-unti din bumababa na yung sales namin. Lahat nakakalabas na, kahit saan pwede na kumain. From 7 po yung aming staff, naging 2 na lang. Hindi na namin kaya magpasahod talaga. Doon na po napasok yung MLM nga. Marami nangyari po sa buhay ko na parang MLM na lang yung naging choice ko. Ano yung mga nangyari sa buhay mo na dahil doon, MLM na lang ang naging choice mo? 20 years old pa lang ako, nagkaanak na agad ako. Yun. So, hindi po siya inaasahan kasi ako ay nag-aaral pa. Yun po, yung mama ko is single parent. Meron ako isang friend, pinakita niya sa akin na, uy, meron ako negosyo. Madali lang siyang gawin. Meron tayo pupuntahan, kakain lang tayo sa Na-kidnap ka. Kidnap ako. So yung kaibigan nyo, out of nowhere, biglang magyayayang kumain, networking yan. Networking yan. Kasi parang, friend ko lang siya, kakilala kita, ganun. At magugulat ka na lang talaga, ang dadatnan mo ay yung mga taong nagpapalakpakan, naghihiyawan, nagsisigawan, na nasa opisina. Yes, boss. May experience din kasi ako sa ganyan eh. Kasi pagdating mo dun, boss, papalakpakan na lang din eh. Alam mo yun? Wala kang choice, kundi magpe-pay in ka na. Nag-pay-in ka. Nag-pay in ako nun, boss. Kasi parang, syempre, nabaliw eh. Ang galing nung speaker eh. Ano ba sinabi sa'yo? Bakit ka Yayaman ka daw na mabilis. Yun talaga. Eh gusto ng mga viewers natin yan. Ayun, boss. 10 taon kong pag-network, boss. Sabi ko nga, yung pagyaman ng mabilis is scam. Bakit mo nasabi? Kasi, boss, even sa traditional, wala namang yumayaman ng mabilis. It takes time. Pag pinangakuan ka ng isang kaibigan mo na parang, mabilis lang kitaan dito. 6 months lang, yayaman ka na. Scam na yun. Matik yun. Hindi yung paano mo talaga gagawin ng tama yung business. Tama. Tinrabaho ko naman siya. Ang problema sa akin, boss, introvert ako. Personality ko, boss, kahit 1 buwan mo ako sa loob ng bahay, hindi ako maiinip. So, yun yung na parang struggle ko na parang, kailangan pala, kahit hindi mo kilala, kikidnapin mo. Nagawa ko yan, boss. Lahat ng Facebook friends ko, minessage ko sila. Hello, baka gusto mo ng opportunity. And then, yun nga, dahil mali nga yung approach, mali yung ginagawa ko, wala akong napasali. 10 taon ko siyang ginagawa, boss. Palipat-lipat ako ng company. Kasi sabi ko, yung unang company ko, boss, nagsara. Pangalawa naman, ang mga napasukan na namin nun, is yun na nga yung mga investment, more on promising na talaga. Ano ka lang ng pera. So na-scam ka rin? Na-scam din ako, boss. Magkano? Siguro mga 100,000 lang naman nun. Pero yun kasi, boss, ang malupit doon, hindi ko pera talaga yun. Pera ng pamilya ko. Pakihirmin niyo ako ng pera kasi may nakita akong opportunity. So yun, pagpasok ko doon, yun, after a month, dahil nga gusto mo mag-rolyo ng mag-rolyo, yung kinikita mo, nawala siya. Yun, boss. Kaya parang kahit sa pamilya ko, nasira din ako nun eh. Hindi man nila ako personal na parang tinatawanan sa harap-harapan ko, pero alam ko sa sarili ko na parang sobrang liit ko na tingin nila sa akin. Noong mga panahon na yon, sabi mo nga, nagkaanak ka ng maaga. Eh, paano mo binubuhay yung anak mo? Wala ka naman trabaho. Ang nangyari sa akin, boss, nag-catering ako. Yung kapatid ko, may asawa siya. Ang kapatid, no, nagki-cater. So sabi ko, pasok mo naman ako dyan. So pag December kasi, boss, malakas ang catering. So pumasok po ako doon one time. Trabaho din ako, boss, sa Ortigas. May office ng M Global. So nagtrabaho ka sa opisina ng networking? Doon din ako napasok. Sabi ko, parang hindi ako tinatantanan ng MLM ah. So ko nang lumayo sa'yo, pero parang nilalapit pa rin ako, boss. Tatrabaho ako, boss, noon. Alam mo, boss, yung pag may tatawagin na na millionaire, ako naman gagawin ko, pipindutin ko. Ako yung magpapatugtog kung ano yung kanilang entrance. Nasa likod ako, boss, ng stage. Nakatago lang ako doon. And maghapon ako nakaganon, boss. Kung ano yung sabihin ng boss ko na, ayan, ito yung tugtog nila, ito yung ganon. Yun, boss. Ginawa ko siya in 1 year, boss. 350 lang ang sweldo. And uwian ako nun, boss, araw-araw. Ortigas to Batangas. Ha? Yes, boss. Pamasahe ko that time is 200. Yung 150, ano ko na lang yun, boss. Yun na yung ipon ko. Paano mo nakaya ng Batangas to Ortigas, araw-araw ka umuwi? Sacrifice talaga. Para lang doon sa anak ko nga. Kasi nga, wala eh. Walang choice, boss eh. Nag-operator din ako sa photo booth. And then, ang pinakamalala ko talagang ginawa para sa sarili namin, talagang walang-wala na, boss, is yung nangalakal kami ng bao at sapal. Bakit mo ginawa yun? Yun lang yung negosyo na ginawa ng magulang ko that time. Bumili kami ng jeep, yung karag-karag ba. And then, boss, parting Laguna, lahat ng palengke doon, bibili kami ng mga bao. Yung pinagkayura ng niyog. And then, ibibilad namin siya sa araw. Tapos, ibebenta namin ulit siya para maging pera, boss. Anong nagiging produkto nun? Mantika, boss. Parang lulutuin ulit. Napakadumi niya, boss.
Yung sapal kasi pagka nabasa yun, and then puro uod na talaga yun. Ibibilad namin siya. Maghapon kami sa arawan. Talagang nangitim ako, boss. Ibibilad mo yun sa isang malaking kalsada, and then papaahin mo yun para numipis, para mabilis matuyo. Pagkatuyo niya, lagi ulit ng basa. Maghapon yun, boss. Ang kinikita namin ng boss, mga 1,000 lang per day. Hati pa kami ng mama ko. Titig 500 ka. Opo. Paano unti-unting guminhawa buhay mo? Sa tulong ni Lord, binili ko na yung mundo ng MLM that time. Ito na yung pipiliin ko. Kasi nga, boss, nabaliw ako eh. That time, sabi ko, ito pala. Dito na ako yayaman. When you say nabaliw, anong ibig sabihin nito? Yung mindset ko na ang bilis pa lang kitain ng pera. Hindi pala siya katulad nung nakikita ko sa TV na parang magtatrabaho ko ng ilang taon para guminhawa yung buhay mo. Sa napakinggan ko, 1 to 2 years lang, sobrang yaman mo na agad. And ako naman, boss, thankful naman ako sa MLM na mga nasalihan ko kasi yung mindset naman doon, nahubog naman. Parang more on mindset talaga yung nabigay sa akin. Pero sa income, wala talaga. So masasabi mo bang panalo yun? Panalo yun. Kasi yung mindset mo kasi is, yun yung isa sa hindi maaalis sa'yo ng tao eh. Parang kayamanan mo na rin yan. Hanggang ngayon, boss, nasa akin pa rin siya, and kahit doon sa anak ko na binata na, napapasa ko siya. Yung mindset na gano'n, na sabi ko, paglaki mo, kung hindi ka man dito sa ganitong industry, kapag ninegosyo tayo. More on positive thinking lang talaga, boss. And then yun, boss, si Ryan Apaco, nakita ko siya, nagpo-post siya ng business. Networking na naman. Yes, boss, networking na naman. Pero that time, nakita ko dropshipping. So sabi ko, wow, naka-align dun sa gusto ko. Kasi sabi niya sa akin, kahit nasa bahay ka, pwede kang kumita. Pero ang pagkakasabi niya sa akin, boss, may gagawin. So sabi ko, iba to. Kahit wala ka masyadong gawin, kikita ka eh. Yung last money ko, boss, that time. Kasi wala na talaga, mahina na yung traditional namin eh. Yung 25,000 na last money namin mag-asawa, sabi ko, one last ride ko na to. Bigay mo na sa akin. So pagpasok ko, boss, ng platinum sa kanya, kay Ryan, doon ko na-apply yung sa e-commerce, Facebook ads. Ano yung difference ng Salveo sa ibang MLM company? Marami eh. Culture ng Salveo. Sobrang ibang-iba siya. Hindi siya yung typical na networking na puro hyping. Wala siyang ganun. And then, yung product talaga, boss. Ito pala yung nakita kong company na product ang pinofocus niya. Sa ibang MLM, parang ang sasabihin sa'yo, mag-recruit ka eh. Dito, boss, wala. Ang itinuturo nila is pamulong ka muna sa tao. Hindi yung para kumita ka. Hindi ganun. Even yung mga may-ari, sobrang humble din. Sa ibang MLM, pag nakita mo yung mga presidente, CEO, parang mahihiyang mag-approach kasi parang ayayaman nila. Dito, boss, hindi. Sobrang approachable. And yun, boss, yung system talaga. Doon ko talaga, boss, na-apply yung natutunan ko sa Facebook ads. Okay, so nung nag-ads ka ng Salveo, what happened? Ang problema ko that time, boss, nung mag-ads ako, wala talaga akong pera. So, pinangutang ko pa yung pang-ads ko. Sabi ko doon sa kapatid ko, pairamin mo akong 30,000. Sabi niya sa akin, kuya, baka MLM na naman yan. Negative. Negative na talaga. Sabi ko, hindi. Iba to. Yung first 2 days ko, wala akong benta. Sabi ko, patay. Mali ata na naman ako ng decision. And then, ika-3 month, nung third day ko, boss, nagulat ako. May bumili agad sa akin, 10 product. Hindi ko pa video yon yung ginamit ko. Ninakaw ko lang. Nag-trending siya. Kumita na ako ng 10,000 a day. Doon na nagsimula. 40% pa lang ako nun. Ika-7 months ko, boss, saka pa lang ako nakapag-diamond member. Ginawa ko lang talaga nun, boss. Nagtiis lang talaga ako. Yung kinikita ko sa Salveo that time, hindi ko siya ginagastos. Hindi ako kumuha ng pera. Kaya nangyari, pinaiikot ko siya sa ads. So, ang goal ko, diamond member ako. Okay, so ano mapapayo mo dun sa mga nagbebenta ng produkto na nag-o-online tapos hindi nagiging sellable yung product nila? Actually, boss, ako naniniwala sa lahat ng product sellable naman yan eh. Pero the way you approach yung customer, kung paano mo mapa-feel sa kanila lalo sa online na ikaw ay may care sa kanila, doon tingin ko po nagmamatter. Pag tinatanong ako ng mga tao, paano mo ginawang magbenta ng ganong karaming produkto or kumikita ng ganon per month, hindi mo kailangan magbenta. Kailangan mong pakinggan yung customer mo. Nakikinig ka sa kanila, nalalaman mo yung problema nila, doon mo maiisip na, okay, ito yung problema nila. Saka mo ibibigay yung para sa kanila. Sa pag-online mo, sa pag-i-eco mo, ano na na-provide sa'yo nito? Mga insurance para sa akin, sa pamilya ko. Lahat kami insured. Nakabili na ako ng fully paid na sasakyan. Fortuner po. 8 digits na po yung savings sa bangko. 10 million. True selling lang, boss. Benta lang talaga. Benta lang, boss. Technically, hindi ka nag-networking, nagbenta ka lang ng produkto. Yes, boss. Ayoko na nga nag-network eh, kasi parang mahihain niya ako. Parang mali yata tayo ng negosyong pinasok. Online lang yan, sa bahay lang. Yun lang yung ginawa ko. Sa bahay lang po ako. Pag pindot mo ng ads, okay na yun. Yes, boss. Wala ka nang gagawin. Actually, meron naman, boss. Ikaw yung sasagot doon sa page. Sasagot ka lang sa inquiry. Yes, boss. And then, ang gagawin ko, bibigyan nila yung details sa amin. And then, encode namin doon sa system. Bala na siya mag-pack, mag-ship. Dadating na lang sa amin yung commission. Wala kaming product on hand. Ibang klase na pala yung networking ngayon, no? Yung swap, first, e-commerce and MLM dito sa Pilipinas. Pwede ka nang utangan ngayon. Yes. Dati ikaw nangungutang, ngayon pwede ka nang
Pautang. Yes, boss. Actually, may bahay kami, boss, ngayon. And then, plano ko po na magpa-renovate. Yan po yung tinrabaho ng mama ko that time. Akalain mo may pera pala sa ganyan, no? Sa online. Yes, boss. Kahit ako, boss, nagulat. Ang maganda kasi sa company nyo, nagpo-focus kayo sa pagbebenta ng produkto. Hindi kayo nagpo-focus sa pagre-recruit ng mga tao. Kasi marami dyan, ina-attract nila yung tao sa pamamagitan ng pagpe-flex ng lifestyle. Alam naman natin na hindi totoo. Lalo lang lumulubog yung mga tao. O kaya maraming mga masisipag sana, magagaling sana, na-trauma na sa networking. Dahil nga ang hirap pikein ng sarili sa mga networker na nanonood. Please lang, kung lagi nyo lang bubudulin yung sarili ninyo at niloloko nyo yung sarili nyo sa resultang hindi naman totoo, maghanap kayo ng mas maayos-ayos na oportunidad. Hindi lang sarili mo niloloko mo, pati yung nakukumbinsi mo, niloloko mo. So, dalawa kayong loko-loko. Tama. Tama, boss. Kasi naglokohan kayo, niloko mo sarili mo na kunyari may kotse ka. Niloko mo rin yung kausap mo na kunyari may kotse ka. Ano yung tawag sa inyo? Di loko-loko. May oportunidad naman na maayos eh. Yes. Hindi ko sa sinasabi na ito yung pasukin ninyo, yung Salveo. Marami dyan. Kasi mga networker, marami 10 taon na, meron nga 20 years na eh. Hanggang ngayon, nandun pa rin sila sa tagapalakpak sila. Kasi, boss, dito sa amin, sa Salveo, kung ano lang yung kaya mong bilhin, yun lang yung bilhin mo. Hindi mo kailangan mag-flex. Eh kung may 10 milyon ka na savings, then dahil mo lang kayang bilhin. So yun yung importante eh. Sabi nga nung mentor ko dati, Raymond, kung ikaw eh meron lang lumang Toyota Corolla na kakarag-karag, pero ang laman ng bangko mo 10 milyon o mahigit pa, mas kumpiyansa ka kaysa doon sa naka-sports car ka nga, tapos maong ka naman sa utang. Totoo yan. Ayan, sa mga networker, makaka-relate kayo. Imbestigahan ninyo, gumamit kayo ng utak. No? Huwag kayong nagpapa-brainwash doon sa mga may-ari ng kumpanya na nagsasabi sa inyo na balang araw, 2 years, 3 years from now, magkakatotoo rin lahat yan. O pagka gano'n na yung lengguwahe sa inyo ng may-ari ninyo, iwanan nyo na. Kasi magkaiba ang posibilidad at posible. Sana naintindihan nyo yun na ang posible, ibig sabihin, nangyayari na ito sa mga taong nauna sa inyo. Pero kung pare-parehas kayong lubog, baon sa utang, hanggang ngayon, fake it till you make it pa rin kayo. Sa ganun, mag-isip kayo. Gumamit kayo ng critical thinking sa mga nagne-networking. Okay, ngayon, Boss Kel, grabe na-inspire ako sa story ng buhay mong gasarap ng kwentuhan natin. Paano kanila kukontakin kung gusto nilang mag-distributor, magbenta ng produkto ng Salveo? Ay, mga ka-Salveo, no? Kung gusto nyo akong makontak, meron po akong page, Salveo Barley Grass by Kel Benito. Or, pwede nyo po akong message mismo sa personal account para ma-direct message nyo po ako. 0951-561-1264. Maraming salamat sa iyo, Thank you, Boss Kel. boss. Sa lahat ng mga nanonood ngayon, lalo't-lalo na sa mga networker na tumapos ng video na to, nawa ay may natutunan kayo. Please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos, and also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and Spotify. Muli maraming salamat sa inyo mga boss, and God bless inyo lahat.